So, gagawa ako ng kubos or bread or breakfast ng aming mga amo. So, ang aking dough pala ay number 2 flour and then salt, sugar, yes. Yan yung aking mga nilagay at saka konting mantika. So, ganyan lang siya. Damihan ko na para may pang dinner din ako. Kasi nga kumakain ako bread sa gabi. Yun lang ang aking dinner sa gabi, ang bread. So, ayan. Hindi ako nag-gloves kasi nga mahirapan akong gumawa pag naka-gloves. Pero naghugas naman talaga ako ng kamay. So, patol-patolin lang natin siya. Ganyan. At saka sa kawali natin siya lutuin. Tsaka i-roll natin siya ganito, bubod. Tsaka ayusin. At ganun. So, isit aside natin siya dyan sa walang arena para tutubo siya konti. So, ganun lang kasimple ang aking buhay dito bilang isang tagaluto sa bansang Qatar. So, ayan. Hindi na kasi sila bumibili ng tinapay sa labas or kubos. Sa Arabic ay kubos na yung tawag. Kasi gumagawa na ako ng kusa sa umaga. Ito na yung mga fresh. Gusto nila kasi fresh na bread o kubos. Kaya pinagtsagaan ko siyang pag-aralan kung paano siya gawin. Hanggang natutunan ko rin naman siya. Wala po talagang imposible pag hindi natin subukan. Walang mawawala sa atin kung ating susubukan, di ba? Try and try lang. Never surrender hanggang ma-success natin ang ating mga goals sa buhay. So, ayan. Pwede rin kayong mag-comment, mag-subscribe, share, like, sa aking channel. DB Rowena. So, ito na rin yung isa. Ay, ganun din natin siya. Naglagay ako ng maraming arena kasi in case lang na hindi siya didikit sa ating mga kamay. Pero, hindi naman siya talagang nagagamit eh, diba? Nakikita nyo naman sa video na konti lang ang nagamit sa arena na nilagay ko dito sa ating masahan. Tsaka pagpagan din natin siya bago natin siya lutuin sa ating kawali. Sa kawali ko to siya niluluto, hindi sa machine. Meron naman kaming machine ng pangkubos, pero hindi ko siya ginagamit. Tuwing Friday ko lang siya ginagamit. Pero pag every morning ganitong bread, normal bread, sa kawali ko siya niluluto. Pinapainit ko lang ng 3 minutes yung ating kawali. Saka ko ilagay itong ating dough or bread. Para hindi naman siya didikit. Kailangan talaga masyadong mainit yung ating mga bread, kawali. So, ayan. So, pasensya na kayo kung mahaba ang aking video kasi wala po akong pang-edit at hindi ako mahilig mag-edit ng mga video. Yan. So, ganito lang natin. Medyo malapad konti at hindi naman masyadong manipis. Medyo may laman-laman din siyang taba. Chares. So, ganyan lang. I-ready lang natin doon. Diba? So, nakikita nyo naman hindi masyadong nagagamit ang arena na nilagay ko sa ating masahan, diba? In case lang yan kasi pag hindi siya dumikit, parang lang ba, design. Cheers. May design. O, diba ganyan? So, didikit siya. Diba? Ganyan lang siya. So, natuto na rin akong mag-roll, gumawa ng bread. Tagal-tagal
pack. Pero sa awa ng Diyos, nakaahon din naman. So, ayan. So, ayan, tapos na siya. Ang natirang arena ay iligpit natin kasi pwede pa siya talaga. Hindi pa siya sira. Pwede pa siyang gawin ulit bukas, or kinabukasan, or habang bukas. So, habang nagpapainit tayo ng kawali, kumuha tayo ng basahan or tela na malinis or tissue. Pagpagan natin siya, gano'n. Para maganda yung ating dough at walang arena pag naluluto. Ayan. Tsaka natin siya ilipat sa ating tray para dalhin natin doon sa ating lutuan. So, malambot talaga siya masyado. Sobrang crunchy. At saka pagpagan din natin ulit. Baliktarin natin, tsaka pagpagan ulit. Ganun lang kasimple ang buhay. Pagpag, tsaga, check, ganon. Ayan. Para makita natin na wala talagang arinang nakadikit sa ating mga bread. So, pagpag lang tayo hanggang matapos. So, ganito lang siya kaliit, kanipis. Kung nakikita nyo, ayan, manipis masyado siya, ganyan lang siya. So, daradalhin na natin sa ating lutuan. So, ito na siya, tsaka mainit na yung ating kawali. Ayan, umusok-usok na. So, lutuin na natin siya. Lagyan na natin siya ng bread. Diba, nakikita nyo, umuusok talaga siya sa sobrang init. So, dalawang ginagamit para mabilis at makapahinga ang aking kamay at paa sa kakatayo at mainit. So, pag ganyan, makikita nyo medyo nagbubble siya. Baliktarin na natin siya para hindi siya masunog at hindi siya mabutasan kasi pag hindi siya nabaliktad agad. So, titingnan lang natin siya pag luto na. Or lumubo na siya kasi lulubo talaga siya. Pag naluto na siya, mag-brown din siya. So, makikita niyo naman pag luto na siya, mag-brown talaga siya. Kung gusto niyo hindi brown or normal lang, pwede rin naman. So, ganito lang, tsaga-tsaga hanggang lumubo siya, baliktad ulit. So, ayan, nakikita nyo, lumubo na talaga siya. Kung may butas, nakikita nyo yung butas, pwede nyo takpan ng sandok para tuloy-tuloy yung paglubo niya. O, diba? O, diba? Success to deliver. Charas. Ayan na. So, ang technique ko nito, pag once na lumubo na siya, ganituhin ko siya para side by side ay maluluto siya ng maganda. Ayan. Ayan siya. Ihalera ko yan dyan siya. So, madulas kasi nga dry masyado ang ating pan. Yung pan natin, wala siyang ano ha. Yan, lipat natin yung nandun sa kabila. Wala siyang mantika, ay normal lang siya. So, ito, anong gagawin ito? May puta siya para hindi siya masyadong tumubo. Ayan, tumubo na siya. So, ang gamitin na siya. Ayan. So, diba, nag-brown siya sa side niya. Side by side niya. So, technique lang yan. Mindset. Kung sa Pilipinas tayo, tawagan tayo, sabihan tayo na, mindset ba? Mindset. Ayan. So, ilipat din natin yan sa kabila kasi mainit. Dito masyado sa kabila, konti lang yung apoy. So, ganito siya guys, ay luto na siya. So, ayan. So, thank you for watching. So, ayan. Ito na pala yung ating finished product. Ayan. Kung napapansin niyo guys, ay mahahati po talaga siya dito. Magkaroon siya. Ayan, ganyan siya. Mainit. Ayan, ganyan siya. So, thank you for watching. More follow po tayo. More subscribe. More share. More react. Bye. Ingat pa lahat. God bless you all.